So, this morning, dahil month of February na po, amen? February na. So, ang bilis na buwan. So, panibago na naman po tayo na series this month. At itong series na to, dahil natapos na po natin yung church age, kasi nasa end time series po tayo, napag-aralan po natin kung paano nagsimula ang simbahan. Ang simbahan o ang iglesia. Ito na lang, para madali. Hello, church. Ayan. Kasi minsan lagi para ma-remind tayo that the church is not the building, we are the church. That's why sabi mo sa katakan mo, hello church. Ayan. Ma-mindset tayo na we are the church. Amen? So, that's why ang church ay nagsimula through the power of the Holy Spirit. Tinagaan kitang purpose for us to make disciples, represent Christ in this world, kag mag-witness para sa iya. So now, dahil naintindihan po natin kung nano ang church age, ito po ay panahon na kung saan ang banal na espiritu ay kumikilos sa buhay ng isang tao at nagtitipon-tipon para sa Panginoon. That's the church. So ngayon, pag-usapan naman natin, kasi isang taon itong series na to, pagkatapos po ng church age, ito po ang kasunod na mangyayari. This is the next advent sa sunod, chronological po to. Kaya itong series na itong chronological, monthly, makikita nyo po yung pagkakaiba-iba. So, ayan, the spread of evil and the falling away from faith. So, yun ang ating series this month of February. Alam nyo po, napaka-importante na maunawaan po natin to. Hindi para matakot po kayo, kundi how we are going to prepare. Paano tayo maghahanda. Hindi ito pag-aaralan para bigyan ng takot ang sino mang nakikinig. Hindi ito pag-aaral upang takutin ang bawat miyembro ng iglesia para maging faithful, kundi para magkaigwa ng awareness or paano natin i-prepare ang ating sarili pagdating ng mga pagkakataon na to. So, yan ang series natin this February. The spread of evil and the falling away from the faith. So, ang ating key verse, Matthew 24 verse 12. The Lord Jesus Himself says, in Matthew 24 verse 12, sin will be rampant everywhere. The love of many will grow cold. So kaya wag kayo magtataka kung gaano kasama ang huling panahon. Hindi po nangako si Lord ng righteousness, ang righteousness ni Christ, magre-reign. Yes, we're gonna reign in the last days, pero mas lalo pong magiging masama ang mga tao. That's why, pag-aaralan natin to, kasi sabi ni Lord, we are the light, we are the salt of this world. Habang po nagkakaroon ng decay ang mundo, pero we the church must prepare. Amen po ba? Amen. So, the increase of evil in the last days. May tatlong bagay po tayo pag-uusapan. Titingnan po natin paano nag-increase o dumadagdag, lumalawak ang gawa ng kaaway para maging aware po tayo na we are in the last days. Amen po ba? So, ito po, si Pablo po nagsulat kay Timoteo at pinalalahanan po si Timoteo na sa mga huling araw, ito sabi niya, you should know, 2 Timothy chapter 3 verse 1, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. So, ano ang sabi ni Pablo? At ano ang sabi ni Jesus? The same. The last days will be a difficult times. That's why, ang huling araw ay hindi po ito comfort. It's a sacrifice. Amen po ba? So, ang huling araw po ay difficult. Pakisabi difficult. Kaya it's not easy to live as a citizen of the kingdom. It's not easy. Hello? Are you there? In the last days, ang buhay po sa citizen is not easy. That's why you should realize this po sa mga huling araw. Kasi marami pong deception in the last days. Amen po ba? So anong sabi ng word? Sa huling araw ay difficult. Manalangin, very difficult. Mag-devotion, very difficult. Mamuhay sa kaharapan ng maraming tao, it's very difficult. To live a holy life, it's very difficult. Hindi po sa Lord nag-promise ng easy. That's why sabi niya, come follow me. Yung come follow me is not comfort, it's a sacrifice. So, ang sabi niya, ito po ang mangyayari sa mga huling araw. Yung mga tao po ay magiging, will love only themselves, magiging makasarili, self-centered. Pakiramdaman niyo ang sarili niyo, baka nararamdaman niyo na to. Kasi kung nararamdaman niyo to, nasa huling araw na nga tayo.
Yung mga taong lagi nilang iisip, sarili nila. Kaya nga lagi niya, paano naman ako? Mahal mo ba ako? Ayan, yung puro sila, hindi marunong magbigay sa iba. Ang lagi nilang iisip, yung kanilang benefits for themselves. As the Bible says, the people will love only themselves, love their money. Oh, themselves and their money. Money, pera. At nakakatakot, amen, sa mga huling araw. Dahil walang iniisip ang tao kundi magkaroon ng maraming pera, magandang buhay. Which is good, may promise naman si Lord. But be careful in His last days. Baka isa ka sa madaya. And the word says, they will be boastful and proud. Pagandahan ng mga bahay, pasikatan ng mga sasakyan, mga achievements sa buhay. Para ano? At ito pa ang kasunod, scoffing at God. Proud, disobedient to their parents. And that's the word of the Lord in His last days. And ungrateful, hindi marunong magpasalamat. And they will consider nothing sacred. Wala nang banal-banal, basta mahalaga mayaman. So nakakatakot itong mga huling araw. They will be unloving and unforgiving. They will slander others, have no self-control. Nasaan ang banal na Espiritu? Because the Holy Spirit, one of the fruit is self-control. But even the elect will be deceived. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pressure rather than God. Kaya yun ang sabi ni Timothy, ni Pablo kay Timothy. At ito ang huling sabi niya, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Parang ganito, mukhang banal. Kaya nga may kanta, di ba, yung panahunan namin, banal na aso, santong kabayo. Okay, you have the form of being a religious person, being parang, ang tinan, parang ang banal kitingnan, pero balasubas. At ang sabi ng isang kanta, maginoo, pero medyo bastos. Sounds like? Okay. Stay away. Anong sabi ni Pablo? Anong advice niya? Stay away from that people like that. Keep away from that people. We gonna evangelize them, pero kung ganyan ang klaseng buhay, sabi niya, bakit? The birds with the same feather flax together. Kaya hindi ka palamura, pag ang kasama mo palamura, mamamangnuan mo na lang, mamuda ka na lang. Amen? Hindi ka naman para sigarilyo, pero dahil ang kasama mo para sigarilyo, mamangnuan mo na lang, nagtago ka na, nagkuhit ka na saan? Sigarilyo. That's why be careful who you with. Be careful who your friends in these last days. That's why mayroon tayong community for us to be reminded, for us to be encouraged and empowered. So, ito po ang mga signs. What are the signs of increase of evil in the last days? Tandaan niyo po itong tatlong ito. Dahil marami po mako-compromise, even mga Christians na tinatawag nating Christians. So, lalo kita ng mga citizens of the kingdom of heaven, be careful mga kapatid. Ito po ang number one sign. What are the signs of increase of evil in the last days? Number one, evil will intensify, not disappear. Hindi po mawawala ang evil. Wala pong promise si Lord na mawawala ang evil. But the Bible says, it will intensify. Mas lalo siyang lalawak. Kaya nga sabi ni Lord, go and make disciples. Kaya may mandate po sa atin. Kasi kung hindi po tayo mag-disciple at hindi tayo kikilos, baka tayo po ang ma-disciple ng mga bad people. And the word says, ganito po ang sinabi ng Bible, Matthew 24 verse 11, many false prophets will appear. Ito po ang danger. Bakit po mag-intensify ang evil? Because mayroon po mga false prophet. And that's the reason na ano kayo mag-intensify, mas lalong lalawak ang kasamaan because of this kind of people. At pag-aaralan natin, sino itong mga false prophet para ma-identify nyo po? Kasi ang dami nyo pong pinapanood sa TikTok, sa YouTube, ng mga preacher. Amen? Very encouraging. Hello, okay, tingnan po natin. And ito po ang mga sign. Okay, they will deceive many people. Be careful. Ang sabi ng Bible, even the elect will be deceived of these false prophets. So, ito po, para may maalala nyo po at matandaan nyo, paano natin na-identify ang mga false prophet at the Bible reveals to us? Okay. Kasi sabi dito, evil grows fastest where truth is ignored.
Ito po ang palatandaan na sa huling araw tayo. Napakatulin magdamusan mga malain ng mga tao. Kagaan katotohanan, parang binabaliwala na. At these are the signs ng mga false prophet. Number one, ang false prophet po, focus on stimulating emotions and feelings only. Ganito po ang preaching, ang turo ng mga false prophet. Gagamitin nila yung word of God, pero ang i-stimulate sa'yo is not your conviction, but your emotion. I-stimulate niya ang emotion mo. Hello? I-excite ka. May excite ka mag-serve kay Lord dahil sa mga sinasabi. Hello? Pero you are driven by emotion, not by conviction. And that's the sign of the false prophet. Avoid repentance, judgment, holiness, and cost of discipleship. Dahan-dahanin po natin. Kasi ang turo ng mga false prophet, iiwasan po nila yung pagsisisi. They will, sounds like motivated ka lagi. Pero ito ang iiwasan lagi nila. Hindi man nila sasabihin na hindi magsisi, pero magpipreach sila, pero dahan-dahan, hindi ka nagsisisi sa kasalanan. Nag-i-enjoy, parang ganito, nagsisimba ka, pero wala ka parang nangyayaring conviction sa puso mo sa ginagawa mo masama. Namumotivate ka pumunta, mag-attend, pero walang conviction of repentance. At ito ba matindi? Ayaw nilang pag-usapan yung judgment. Hello? Ayaw nilang pag-usapan ng judgment. At sasabihin nila, okay, it's good, let's enjoy. We love the Lord, amen. Amen, praise God. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos, which tama naman yon. Tama yun, dahil sabi ng Bible, na hindi nahahatulan ng sinumang nakay Kristo. Na ano? Na tumanggap sa Kanya at ano? Namuhay sa kabanalan. Yun ang hindi hahatulan. Pero hindi yun i-identify. Kasi ang tao parang ililito. At ito po matindi. Ito yung kabanalan. Tayo'y banal. Yes, amen. Amen? Tayo ay banal, pero mayroong ginagawang kasalanan, okay lang yun, banal naman ako. Hello? Kasi ang tunay na lumalakad, yung sanctification, ganito ang sanctification. Ang sanctification, after sa repentance, conviction, iiwas kang gumawa ng kasalanan. Kasi you are holy in Christ Jesus. Pero sa teaching ng false prophet, ganito, okay lang yun, pinatawad ka na ng Panginoon, okay lang kahit nagkakamali ka, o nagkasala ka, okay lang yun. Mahalaga, pinatawad tayo ng Panginoon. Sounds like good, but not right. Hello? Kasi, ito pa matindi dito. At ang cost of discipleship. Discipleship is sacrifice and not comfort. Napansin nyo bakit kunti ang nag-i-involve sa discipleship? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, aminin natin, isang sakripisyo. Amen. So, ano ba ang sign ng mga false prophet? Preach message that please the audience. Amen. Basta parang lahat, ang maganda lagi, masaya ang church, which is, tama naman talaga yon. Na masaya ang church, amen? Pero hindi laging, the church is not an entertainment place. The church is not, this place is not an entertainment. It's a place of worship. Kasi ngayon sa huling panahon, magkamukha na po, yung church, dahan-dahan po, nawawala ang place of worship at nagiging entertainment ang church. Nawawala yung essence ng worship. Napapalitan ng emotion, napapalitan ng excitement, pero walang repentance, walang holiness. Gusto lang natin pumunta sa church, excited tayo, pero at the end of the day, ang buhay mo, pag uwi mo, ganun pa rin. Hello? Are you there? So, ito po ang panghuli. Leave people and chains, comfortable of sin. That's why kung nandiyan ka sa ganong kalagayan, umalis ka dyan. Kasi nagpunta ang Panginoon dito para baguhin tayo araw-araw. Yes, we struggle every day to live for God. Kasi nga, hindi po madali ang sumunod sa kay Lord because you will sacrifice your own self for you to live God. Christ didn't promise us comfort. Kasi may cost ang discipleship. Marami tayong dapat ayusin sa buhay natin. Even na natin prayer life, devotion. Madali ba manalangin? Hindi. Madali bang mag-devotion? Oh, totoo, marami. May iba dito mga leaders na nga eh.
Hindi nakasama doon sa 21. Tinignan ko yung mga nakapasa. Sa 21 days prayer and fasting, leader na yun ha. Hindi pa nakasama doon. Amen? Hindi madali. Kuwan pa lang, devotion pa lang yan. O paano sasabihin natin? Sige, mag-disciple na tayo. Hello? Kasi pag magdi-disciple ka, maglalaan ka ng oras. Kasi magtuturo ka na sa iba. But first, bago tayo mag-disciple, we must disciple ourselves. A good leader must be a leader of himself first before he lead people. The foundation of leadership is lead yourself first before you lead others. Madali ba yon? Madaling mag-undergo ng training. Madaling mag-attend ng mga seminars. Madaling mag-collect ng mga papers. Graduate ka nito, natapos mo to, natapos mo na to. After that, kumusta? Ang natapos mo. Ang nga daw ang katakin mo, kumusta? Ilan na ba ang natanggap mong appreciation? Na-appreciate ka na natapos ka, pero kumusta application? Still there? Ay, hindi madali. So, kaya nga sabihin ko sa iyo, ang message of the kingdom, many will be hurt, but they will be changed. But the presence of the false prophet, many will enjoy, but not repent of their sins. Ito na po, ang sabi ni Timothy. For a time is coming when people will no longer listen to sound of wholesome teaching. Ito na matindi. They will follow their own desires, will look for teachers who tell them whatever their itching ears want to hear. Sa madaling salita mga kapatid, darating ang araw na yung mga tao, pipili na lang sila ng kanilang pastor kahit sa online, di ba? Nag-online tayo ngayon. Pero sasabihin ko po sa inyo, sa huling araw, ang maraming tao, pwede naman ako mamili ng mga preacher, di ba? Ayoko doon sa church na yun. Pag umaattend ako doon, parang ako na lang naging pinag-uusapan. Ang sakit magsalita ng pastor na yun. Hahanap ka ng mga mamumotivate ka, may encourage ka lagi. Andyan po ba kayo? But the word says, ito, pinalalahanan na tayo sa huling araw. Maghahanap ka na ng pastor. Na lagi naririnig mo, blessed na blessed ka, masaya-masaya ka, pero ang totoo, pag uwi mo sa iyong bahay at pamumuhay mo, balasubas. Magdadamit ka ng maganda, pupunta ka sa simbahan, kakanta ka, aawit ka, hypocrisy. Amen? So, anong sabi niya? They will follow their own desires. Pero alam niyo po, sabi ni Lord, come follow me. If you love me more than yourself, you are not. Di ka pwede sa akin. O madali ba yun? Di ba ang gusto natin, lagi tayo nasusunod? Lagi tayong pabor, amen? Pero hindi yun ang turo ng Panginoon. Kasi dahil siya ay hari, you will learn to obey the Lord and sacrifice yourself for Him. Ang sakit ng turo na yan, yes, pero yun ang totoo. Bakit nahirapan tayo magbago? Sabihin mo sa katabi mo dahil ikaw ang laging nasusunod. Totoo yun, di ba? Totoo, di ba? Bakit nahirapan tayo magbago? Kasi bakit? Bakit? May sarili ka kasi yung desisyon. Pag sinabi ng word ng ganito, pag sinabi, ay, okay lang yan. Ang mahalaga, nagsisimba naman ako. Okay? Sounds like good, but not right. Amen. So, sabi ni Dave, whatever their itching ears want to hear. Parang gusto ko ngayon makarinig ng namomotivate ako. Gusto ko mamotivate ako. Gusto ko ngayon finances. O gusto ko ngayon yumaman, okay? Wala namang problema yon. Wala namang problem. Pero kung lagi na lang finances, tapos yung kasalanan mo hindi na pag-uusapan at hindi ka nababago, humingi ka ng tawad kay Lord. You love money. Sabi ni Lord, no one can serve two masters. Hello? Nakakalungkot. Baka akala mo yung Diyos mo si Lord, pero si Mammon. Ano Mammon? System of money. Eh sabi ni Lord, no one can serve two masters. Mammon ang ginamit doon, hindi money. Mammon. Kasi si Mammon, siya yung spirit na nagmumove sa tao para mahalin mo yung pera. Yung money is a tool. Pero yung spirit si Mammon, yung system. Amen po ba? Basta di nyo naman mangnuan. Basta na-clone na kamo ni Mammon. Very good. Salamat naman. Salamat kay Lord.
Kasi si Lord lang talagang pag-asa mo. Kasi pag marami kang pera, baka mamaya mapalitan siya. Ang tanong, brother, ang tanong, paano pag dumami na yung pera? Andyan ka ba sa upuan na yan? O yan, that's a challenge. Amen. Ngayon, okay. Ito matindi, ang preaching po ng prophets, false prophet, makinig. The preaching of the false prophet in justice, they will hear the one lightly. Something parang, wow, thank you Lord. Pero alam niyo po, light. At masabi sila, peace, peace, pero wala naman peace. Para bagang ganito, iduduyan-duyan ka na yan. Hallelujah. I hope makita niyo po ang mga signs ng false prophet in these last days. You will enjoy, but you will not change. You will enjoy the message, but you will not be transformed. Hello. At ito po ang true prophets. Number one, he speak the revelation of God's truth. Ihahayag niya. Amen? And bakit sabi ng Bible, bakit ito po ang message ng true prophets? The truth will set you free. That's why, huhukayin niya ang totoo. Ano ba ang totoo ng paglilingkod? Masakitan man ka mo dili. Yan yung mga true prophets in the last days. Masakit ang message of the kingdom, but will transform your life. From the scripture, not imagination. Yung ituturo ng mga prophets is the revelation from God's truth at hindi yung kanyang kuno-kuno. Amen? Ito pa, He will exalt God's kingdom, righteousness, and lordship. Ang laging turo ng mga prophets, papunta kay Jesus. Repent! Receive Jesus as your Lord. Submit to Him. Obey the Lord. That's the message of the prophets in these last days. Tuturuan yung mga tao magsisi at magbalik loob sa Diyos at tumalikod sa kasalanan. So, ito pa po, produce conviction of sin, not just excitement. Ano ang pagkakaiba po ng excitement at ng conviction? Yung excitement, lagi ka lang hype. Amen? Pero ang totoo, wala pong conviction of sin. Pero po ang prophets, talaga namang, pag naririnig mo siya ang magsalita, ang isang propeta, hindi ka magiging komportable. Amen? You will feel uncomfortable every time the prophet speak. Pero yung false prophet, you will enjoy. Come on, see it. Pero yung true prophets, pag nagsalita siya, managam ka. Amen? Aalugin ka sa upuan mo hanggang sa magsisi ka at manumbalik kay Lord. Bakit marami pong aalis sa church? Dahil lagi silang nasasaktan sa mensahe. Hello. Lead people to repentance, obedience, and transformation. That's why be careful in choosing who you will hear it. Lalo na po sa inyo po na mga online lovers, please be careful. Binigay ko na po sa inyo mga signs. So sabi ni John 16 verse 8, bakit? Ang mga prophets ay filled of the Holy Spirit. Ito po ang power ng Holy Spirit. And when He comes, kaya yung mga propeta, pag nagsalita, grabing conviction. Why? Kasi may Holy Spirit. Yung Holy Spirit will convict the world of its sins. Ang trabaho ng banal na Espiritu, ano daw? Magkaroon ng conviction tayo sa mga kasalanan natin. At ang sabi dito, and of God's righteousness and of the coming of the judgment. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Anong trabaho ng banal na Espiritu? Convict the world of its sin and God's righteousness and the coming of the judgment. Ihahanda ka. Hindi ka matatakot, kundi magpe-prepare ka. So, ito po ang sabi ni Pablo kay Timothy, pakabasa. Preach the word of God, be prepared. Whether the time is favorable or not, patiently. Yan. Kasi ang totoong lingkod ng Diyos, He corrects, He rebuke, and encourage your people with good teaching. Not all the time motivation, not all the time encouragement. At ito laging iniiwasan ng marami, na i-correct ka. Ito ang iniiwasan ng marami, na ma-rebuke ka. Amen. So, bakit mag-i-anticipy ang sin o bakit mag-i-anticipy ang evil in these last days? Because of the false prophet.
Marami mag-i-enjoy. Kasi dito tayo. Dito, di ba sa Panginoon naman to? Amen? Oh. Amen po ba? Sounds like good? No, but not right. Okay. True prophets release revelation of truth that brings conviction and repentance. False prophets stimulate emotions and feelings without transformation. Ayan po ang pagkakaiba. Para ma-identify nyo. Every time ba na naririnig nyo yung mensahe ng propeta na yon, nagkakaroon ka ba ng conviction at repentance of your sin? O baka dito ka, namomotivate ka, na-encourage ka, pero wala kang pagbabago? Hello? So, diyan mo makikita. Kunin nyo po yan. So, number 2, what are the signs of increase of evil days in this last days? Number 1? Evil will intensify. Bakit? Dahil sa false prophets. Okay. Number 2, moral confusion. Ito po ang sign ng pag-increase ng evil days. Moral confusion. Basahin po natin yung word. Ang sabi po sa Isaiah 5:20, what sorrow for those who say that evil is good and good is evil, that dark is light and the light is dark, that bitter is sweet and sweet is bitter. Ano napapansin nyo dito? Hindi na, sa huling araw, mahihirapan na po ang tao i-identify what is good and what is evil. Nagets nyo po? Sa huling araw, yung light, okay na rin, parang dark na rin siya. At itong matindi, yung mapait, parang matamis na rin. At ang matamis, parang mapait na rin. Para bagang mawawala na ng pangunawa. Mawawala ng pangunawa o karunungan yung tao dun sa mabuti at masama. Tingnan po natin to. Sa Romans 1, verse 18, makinig po kayo. Dito po hinayag ni Pablo ang anong klaseng buhay sa last days. Basahin po natin to. Sorry. But God shows His anger from heaven against all, kanino daw? Sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. Bakit nasusuppress ang truth? Because of their wickedness. Mas paninindigan nila yung ginagawa nilang masama kaysa tanggapin nila yung katotohanan. So, yung Romans chapter 1, mababasa nyo dyan, ang una pong sinabi ni Pablo, yung mga taong ito, paano natin ma-identify ito mga tao na to na ginagagalitan ng Diyos? Sino yung unang ginagagalitan ng Diyos? Yung mga tao na ipinagpalit ang Creator sa creation. Diyan magsisimula. Kanino daw? Basahin nyo na lang po. Sa mga nanonood natin sa online, basahin nyo na lang po. Romans 1 verse 8 hanggang pababa, 18. Sabi diyan, papalitan ng tao yung sa halip na sambahin ang lumikha, sasambahin nila yung nilikha. Sa madaling salita, rebolto. At kapag ang isang tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan, doon magsisimula ang kasalanan. Hello? At manganganak yan. Sa baba, ang pinakamatindi dyan, ito na. Ito na ang moral confusion. When you worship the idols. When you worship the idols, the start, you're blind. Magiging bulag ka. At ito ang pinakamatindi result. Moral confuse. Ano yung pastor? Ang huling matindi pong result ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito matindi. Yung lalaki, hindi niya na kilala ang babae. Yung babae, hindi niya na kilala ang babae. Na-confuse na siya. Basahin niyo po, hindi po ako nagumagawa ng kwento. Basahin niyo yung Romans chapter 1. Si lalaki, ayaw na. Yung kanyang pagnanasa, wala sa babae. Nasa lalaki na. Ano yun? Moral confusion. Ano ang tama? Kasi ang tama, yung lalaki mag-aasawa ng babae. That's moral. Yung lalaki mag-aasawa ng babae. Pero ang sabi dyan na nangyari, wala na. Nalito na. Hello? Sana wala pong makompuse dito. I hope marunong pa kayong tumingin ng babae at lalaki.
ko, pero ang sabi ng Bible, hindi natin pwede. That's the truth. Kasi that's the sign ng huling araw. At ang sabi ng Bible, ito po. Ito po matindi. Makinig po kayo. Dahil pinanindigan nila yon, basahin po natin sabi ng Lord, since they thought it foolish to acknowledge God, and is the word, He abandoned them their foolish thinking. Pababayaan sila ng Diyos sa kanilang maling kaisipan at lead them things should never be done. Sa madaling salita, hindi dahil pinarusahan sila ng Diyos, kundi dahil sa consequence. Ang consequence ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, mawawala ka sa morality. At ang sabi ng Biblia, pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang maling kaisipan. God let them go. Yan ang gusto nyo eh. Do it. Hello? Amen. But be careful. Hello? So, when people reject God, God allows their mind to become darkened. Not as punishment, but as consequence. Hindi sila papayag na mali ang kanilang ginagawa. Gagawa sila ng mga justification. Where in fact, kukuha sila ng mga Bible verse at mga pastor din nila. Nakatulad din nila. And that is the sign of these last days. Hindi po nila kagagawan yun. Tinutupad lang nila kung ano ang sinasabi ng Biblia. At ipinapakita sa atin ng mga taga-Korean na maghanda. Hindi to para ipahiya sila at tama tayo, kundi ihanda natin ating mga sarili. Dahil napakalinaw ng mga sign. Amen? So, sabi ko nga ni, ang mga preaching kasi, may mga preaching na sounds like good, but not right. The kingdom of God will teach about righteousness. So, ito, pakibasa po. Ito po matindi, nakakalungkot. Dahil sa mga huling araw, what used to be seen is now celebrated. That's the sign of these last days. Ay yung mga kasalanan dapat itinatago, kinakahiya. Pero ngayon ang ginagawa, yan, may celebration pa. May parade. Amen. Hindi ko po gumagawa to. As the Bible says. Amen. Sa halip na magsisi, Lord, patawarin mo kami sa aming ginawa. Pero ang sabi nito, come on, let's celebrate. Amen. At yung mga katulad nila, sige, come on, let's go. So, what used to be holy is now mock. Amen? Yung dapat tama, so yan pa yung inalipusta. Yung mga nagbabahagay ng salita ng Diyos, anong gagawin? Minamak. Where in fact, sa ibang bansa, ngayon, yung mga nagpipreach, hinuhuli. Dapat ito yung used to be holy, pero they are mocked. Sin is celebrated. At ito ba matindi? When society loses God's standard, confusion replaces conviction. Kapag nawala na po ang moral standard sa isang lugar, malilito na pati mga kabataan po natin. Bakit? It will become norm. Social norm kuno. That's the social norm. Di ba? Gen Z naman kami. Diba? Proud pa sila sa kanilang mga... Pero hindi nila alam, they are adulterated by the evil thoughts. So, number 3, what are the signs of increase of the evil in this last days? Number 1, evil will intensify. Number 2, moral confusion. Bakit magkakaroon ng moral confusion? Yung good is parang right. Anong sa madaling salita? This generation will be compromised generation. Be careful. Yung mga anak natin, mga nanay at mga tatay, bantayan po natin sila. Kasi baka mamaya mamuhay sila na they are confused for their identity. We are for God, we are for righteousness, we are for holiness. Malinaw sa atin yon. Amen po ba? Okay. Number 3, itong matindi pa. Form without power. In these last days, mayroon pong forma
Sabi mo sa katakin mo, pormang banal. Yan. May pormang kabanalan. Pero sabi mo sa katakin mo, porma lang pala. Yan. Walang power. So, kaya huwag niyong unahin yung porma. Parang ang galing magsalita, ang galing mag-share, puro ka porma. Pero yung buhay, amo yung aayusin. So, basahin po natin ito. In 2 Timothy 3:1, having a form of godliness, mukhang maginoo, but denying its power, have nothing to do with such people. Ito po ang matindi sa NLT. They will act religious. Be careful. Kasi sa huling araw, haralo na po ang kanding kagsanto pa sa sulod sa simbahan. Haralo na po ang mga citizen kag mga religious people. Ang kinakatakutan po natin ito, na baka mahulog tayo, na tayo ay nagmumukhang parang banal, at hindi naman. At ang sabi, they will reject the power that can make them godly. So ano po ang dapat ma-produce natin? Godliness. Ang sabi ng Bible, stay away from people like that. Saan daw? Doon sa mga tao na mukha. Ito, nakakalungkot eh. Pilian ng pilian, di ba? Pero be careful. Hello? Kaya sabihin mo sa katakin mo, huwag mong unahin yung forma. Unahin mo kabanalan. Amen? Kasi alam niyo po, in these last days, ang Christianity is like an entertainment. Lalo na, yan, may mga live stream tayo. Napansin niyo po sa church, pagastuhan, palakihan ng mga music, pagandahan ng mga lights. Alam niyo po, but the Lord, meron pong in-impress sa akin sa Lord. Mabuti pa, tanggalin niyo lahat yan. Doon kayo sa bundok, para maramdaman niyo ang simbahan. Pastor, parang masyado ka naman. Hindi ko naman sinasabi. Sinasabi ko lang po, para maunawaan niyo. Hindi para, kung ano pa man, kundi para maramdaman natin what to be as citizens of the kingdom. Kasi ang nakakatakot ngayon, ganito ngayon. Dahil ka sa church namin, maganda church namin. Maganda lights, maganda mga song leaders, may merienda kami. Yung ba ang tinuro ni Lord? Yung ba tinuro ni Lord sa atin? No. Amen? Anong ginagawang display? Yung church building. Sa halip na, sumunod ka kay Lord, ako, nabago ako ng Panginoon. Di ba dapat ganun? Salamat kay Lord, nabago ako kay Lord. Baka gusto mo rin. Hindi ang sinasabi, hindi, punta ka sa church namin, maganda church namin, magaling mag-express si pastor. May coffee kami doon, Amen? Yung para bagang ganito, yung ang nagiging motivation natin sa mga tao, yes, parang okay naman. Sounds like good, but not right. Ano sasabihin mo? Alam mo, bro, papasalamat ako dun sa church namin kasi dahil sa church, dahil sa kanya, dahil sa Lord, nabago ako ngayon. Hindi na ako naninigarilyo. Yun dapat na sinasabi, nagtitestify. Anong ginawa ni Lord? Hindi yung, ano bang nangyari sa building ng church? No? Ang building yung gumanda, ang nabago ang building. Amen? Ang dami nagbago sa building. Kaya salamat kay Lord, walang binabago sa building na to. Dapat ang nababago ang buhay. Amen! Are you there? Amen. So, palapakan po natin ang Panginoon. Ang sabi ni David, they will act. Be careful! Baka masabay kayo sa hype na mga, ay, dito na lang ako dahil mukha silang banal. Sabihin ko sa iyo, mukha lang yan. Hindi to pagwapuhan. Hindi pabanalan. Sabi mo, paglilingkod kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, paglilingkod kay Lord. Hindi pagwapuhan. Hindi papormahan. Kabanalan. Ayan ang totoo. Amen? So, they will reject power that could make them godly. At anong sabi ni Pablo? Anong advice ni Pablo? Stay away from that people. Pakibasa. Okay, dahan-dahan. Dahan-dahan. The most dangerous condition, church without Christ. Kapag sa loob ng community, nawawala na yung ginawa ni Lord, hindi na parang walang kwenta yung ginawa ni Lord, hindi pinag-uusapan, doon na nangyayari. Nawawala na sa eksena si Jesus. The church was founded by our Lord Jesus Christ. So, ito nakakatakot sa huling araw dahil mawawala si Lord sa eksena. Yes, be careful. Ito ang nakakatakot na kondisyon. Kapag hindi na si Jesus ang Lord sa loob ng church, kapag wala ng lordship sa loob ng church kay Jesus,
Ito ang nakakatakot. Perilous, dangerous. Worship without surrender. Nag-enjoy, nagluluksuan, nagkakarantahan. Pero walang pagsuko ng buhay. Yun ang nakakatakot. At ito pa, last, doctrine without transformation. Kaya dapat sa church, ano dapat? Christ must be the centered. Yung mga tao sumusuko kay Kristo at nababago. Hindi dahil meron church, may worship, may doctrine, pero walang nangyayari. Hello? Are you there? So, what are the signs of increase of evil in these last days? Number 1, evil will intensify, will not disappear. Number 2, moral confusion. Papalitan ang right ng good at ng evil, ang magre-reign ang evil, not good people. Last, form without power. Mukhang banal, pero hindi naman. So be careful, church. Bakit natin pinag-uusapan to? For us to be prepared. Makaiwas tayo at may handa tayo. Alam niyo po, mayroon lang tayong isang matibay na sandigan. At ang Panginoon. Sa huling araw, huwag kayong matakot. Hindi ito pinag-uusapan para matakot kayo sa kanila, kundi ito pinag-aaralan para paano tayo tatayo. Paano tayo puposisyon sa ganitong pagkakataon. Because God called us, tinawag tayo ng Panginoon these last days, not to compromise, but to transform.